Nakagat ng pusa si user. Ayan, 4 na buwan na daw ang nakalipas. Buhay pa yung pusa. Hindi pa delikado yun. Paki-reply na lang po. Kinakabahan po kasi ako. Okay, kung 4 months ago na nangyari yun at buhay yung pusa, wala kayong nakuhang rabies kung yun ang kinatatakutan ninyo. Okay, kasi ang rabies kasi natatransmit yan sa laway. Kapag ka ang aso may laway na, o pusa may laway, may rabies na yung laway, ibig sabihin nakadaan na yun sa utak. At pagka dumaan na sa utak ang rabies virus, within 14 days, dapat mamatay na yan. Kahit nakakagat man yan o hindi, mamamatay na po yung aso o pusa. Kaya the fact na hindi naman namatay yung pusa after kayo kinagat, within 14 days kasi dapat mamatay siya kung may rabies siya. Ibig sabihin lang, walang rabies yung pusa na nakakagat sa inyo. Okay, hindi naman delikado kasi buhay pa yung pusa at kayo buhay pa rin naman. Kung tetano naman ang na-introduce ng pusa, dapat na tetano na kayo by this time. Hindi naman nangyari yun. So, congratulations! Hindi nyo na kailangan magpa-injection ng anti-rabies or ng anti-tetanus. But of course, I'm a veterinarian. Go to your human doctor para sa tamang advice tungkol sa human medicine. Okay? Guys, yung mga nagtatanong, dami nagtatanong kasi tungkol sa human kung ano yung gagawin ng sila, yung anak nila nakagat daw ng pusa. Always consult a human doctor for human concerns. Ayan, okay, so ako po'y veterinaryo, so pinakamaganda tanong niyo po sa akin yung mga tungkol sa aso niyo, sa pusa, pero yung tungkol sa tao, problema na ng tao, human doctor po yan. I can only give you advice kung ano yung masasabi ko tungkol dun sa case na yon. Kung matatakot ba ako personally for you, yun lang yung mga masasabi ko. Pero I am not allowed to give human medical advice, no? Kahit sino po, kasi po only doctors are given the responsibility and the privilege and the legal reason by law. Sila lang ang pwedeng magbigay ng medical advice. Ayan. Okay, so congratulations ulit, sir, user.